Ang ating pong pamagat August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula. Sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung diehard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa The Hague nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda. Atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana yung mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag ho muna tayong mag-McDon't. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yang napakaangas na Vice Ganda. Wag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto. Yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Wag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya Vice, bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Wag ho kayong magsugal. Wag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda. Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Ito po naman ay after my own malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa inuhulog si Congressman Saldico ng kanyang mga karancho na nakinabang sa ating pera gamit ang 2024 national budget. Higit pa yung sinalaulang 2025 national budget na pinangalanan na ng maraming leader, maraming mga nasa akademya na yung 2025 national budget is the most corrupt national budget ever in the history of the Philippines. Unahin po natin. Mag-message po muna kayo kung anong gusto nyong unahin natin. Babasahin ko lang po yung inyong mga komento. Kay Moses Miranda San Jose, yes, Moses, McDon't tayo. Kay Sharon Torres, ganun din po. Kay Juvie Ibarle, kay Athena Sam, pati po yung mga Pilipino sa labas ng bansa. Iwas po muna tayo dyan. Kung may Jollibee sa Hong Kong, napakaraming Jollibee. Mag-Jollibee ho muna kayo. Singilin natin itong Vice Ganda na binastos si Tatay Digong. Konting sakripisyo po ho. Konting sakripisyo. In fact, I think, if you will heed my pakiusap, kung pakikinggan po nyo at susundin ang aking pakiusap,
Hindi po ito sakripisyo, baka makabuti pa po sa atin ito. Kumain na lang po tayo ng pagkain gawa sa bahay. Wag na muna yung McDonald's po muna tayo. Iwasan natin yung McDonald's. Kung hindi natin kaya, lumipat po tayo kay Jollibee, kay Andox, Davao, yung Waxis. Huwag tayong mag-McDonald's. Ipakita natin, total kinutya ang bawat Duterte diehard supporters. Hindi lamang po si Tatay Digong, hindi lamang po yung pamilya Duterte. Hindi lamang po yung mga Bisaya. Hindi lamang po yung mga taga Mindanao. Hindi lamang po yung mga taga Luzon. Hindi lamang po yung mga nagbabanat buto. Nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Boycottin po natin lahat ng palabas ni Vice Ganda. Boycottin po natin ang McDonald's. Hanggat hindi siya inilalaglag at inuhuhulog ng McDonald's. Hanggat hindi siya humihingi ng public at sincere apology. Alam mo ninyo, I feel strongly about this call to boycott Vice Ganda at lahat ng kanyang produkto. Hindi naman natin maiwasan yung iba Dahil hindi naman siya yan Kumikita lang siya Diba? Pero yung McDonald's, kaya po nating iwasan yan. Binastos ang isang dati nating leader na mahal ng sambayan ng Pilipino. Ano akala mo, Vice Ganda? Higit kang mahal ng Pilipino kesa kay Tatay Digong? Subukan natin. Bakit hindi ka magpakulong at tingnan mo kung magkakaroon ng malawakang kilos protesta hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi pati sa labas ng Pilipinas na mananawagang palayain ka. Subukan mo. Pero yung ginawa mo, you have crossed that very, very red line. Binastos mo si Tatay Digong. Para lang sa kaalaman mo, nang tumaas-taas din naman ang level ng iyong pampublikong diskurso, si Pangulong Duterte ay kinidnap. Hindi siya maaaring sabihing inaresto dahil walang arrest warrant. Hindi mo rin pwedeng sabihin para sa iyong karagdagang kaalaman at iangat natin ang iyong kamulatan sa usaping panlipunan, hindi lang yung winawalang hiya mo si Tatay Digong. Kanya siya narariyan ay siya'y kinidnap. Siya ay ginawang alay at inihandog ng sarili nating gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Makinig ka dito sa ganitong ugnayan, direktang ugnayan, nang sa ganoon bago ka magmambastos ng leader ng ating bansa na pinakamamahal ng Pilipino kahit wala na sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino, bago ka mambastos ng isang nakatatanda, ng isang senior citizen, mag-isip-isip ka muna. Kaya ang aking panawagan, nakikiusap po ako, konting sakripisyo pa, mga kasamahan ko sa bayan ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog, yung ating mga kasamahan, sa DDS, kinutya po tayo ni Vice Ganda. Sa lahat ng taga Mindanao, lalong-lalo na sa Davao City, sa lahat ng mga Visayas, dyan sa Visayas region, at sa Luzon, sa lahat ng Pilipino, saan man pong bahagi ng mundo, i-boycott po natin si Vice Ganda, i-boycott po natin ang McDonald's. Hindi po kalabisan ang aking pakiusap sa inyo. Ipakita natin ang ating pagkondena sa pambabastos ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Nanawagan po ako sa inyong lahat, ating mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ, ating mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo, binastos po ang ating mahal na senador, si Senador Rodante Kadante Marcoleta. Wala naman siyang pakialam doon sa ginagawang show nitong Vice Ganda. Total gusto mong magpapansin, total gusto mong sumikat, heto sa aking plataforma, higit ka pa naming pasisikatin, pati ang McDonald's. Wag ho kayong kakain ng McDonald's hanggat si Vice Ganda ay associated sa McDonald's. Doon muna tayo sa sariling atin. Jollibee, Andox,
Diyan sa Davao City, may Waxis. Talikuran ho muna natin yan. Mahirap naman, iniinsulto na ang ating Tatay Digong. Iniinsulto na, kinidnap na nga, ipiniit na walang sala, ipiniit ng walang kaso. Binababoy pa ni Vice Ganda. Ipakita natin. Yung nanay po, lumalabas daw yung nanay, wag yung nanay. Ipakita natin kay Vice Ganda na tayo ay marunong rumispeto sa nakatatanda. Marunong kaming rumispeto, pero ikaw, wala ka. Walang matututunan sa iyo ang kabataan. Bastos ka. Bastos ka. Dito po muna tayo sa ihuhulog. Alam mo ninyo, yung sitwasyon ni Congressman Saldico ay walang pinagkaiba sa sitwasyon noon. Kung matatandaan nyo, this is recent history. And I'm sure marirecall ninyo, di ba? Si Janet Napoles. Di ba yung PDAF? Yung ganito rin parehong-pareho. Binago lang yung mekanismo ng pagnanakaw sa kabanating mga Pilipino. Si Janet Napoles, untouchable nung kapanahunan niya. Hindi mo paaaring magagalawin yan. Di ba, no, sinabi nga niya, pag ako kinantinin niyo, babagsak ang gobyerno ni Noynoy Aquino. Ni dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi ba yan yung mga kataga na binibitawan ni binibining Janet Napoles nung kapanahunan niya. Subalit ano ho nangyari? Nung mainit na yung issue ng pork barrel, nagrarally din po ang Pilipino, yung kagaya po ng aming grupo, yung Quezon City Trial Lawyers League, we participated yung rally kontra sa baboy, yung kontra pork barrel. Sumali po yung Quezon City Trial Lawyers League diyan sa rally sa Rizal Park. Nandun po ang mga opisyal at miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League. Sumali po tayo sa pagkilos. Wala pong pinagkaiba yan. In fact, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, at ni Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, minaster po nila, pinilit nilang minaster kung paano maiwasan yung prohibition ng PDAF. No? Pinalawak nila at nauwi nga, ito talaga tinira. Linapastangan ang ating taunang national budget. Lalong-lalo na yung most corrupt ever 2025 national budget. Si Saldico, yung dating chairman ng Committee on Appropriation, kung hindi mo pa nakikita ang linaw-linaw na, kung hindi mo pa nararamdaman, amin kang gagabayan. Kung hindi ka pa iuhulog, baka nahulog ka na. Or in the reverse, kung hindi ka pa iniuhulog o kung hindi ka pa hulog, ihuhulog ka na. Paliwanag ko. Kumpara ninyo yung panahon ng Janet Napoles na ngayon ay nakapiit. Di ba? Dahil sa PDAF. Kumpara nyo yung panahon niya at yung mga kaganapan ngayon pagdating po sa korupsyon, sa kurakot, sa pagnanakaw, sa anomalya. Pareho po mas malala pa nga yung ngayon. Kung yung Janet Napoles na matapang na nagsabi noon, hindi nyo ako pwedeng kantiin. Untouchable ako. Babagsak ang gobyerno pag ako'y hinipo ninyo. O ano hong nangyari? Laglag. Nakakulong. Convicted. Si Saldico, hindi malayo po ito. Bakit? Meron po akong nabasang isang nagsisirculate sa online. Kitang-kita naman po Malinaw na malinaw. Hindi po ito yung Jin. May nag-message. Malinaw na malinaw. Hindi po siya hari. Malinaw na malinaw, ilalaglag. Ilalaglag kung hindi pa inilaglag na, iuhulog kung hindi pa hulog na si Congressman Saldico. Sabi po nung nag-post sa isang umiikot na post sa social media, para lang may kredito doon sa nag-post, yung Cesar Rio Pascual. I have to mention him. We have to give credit where credit is due. Hindi naman po tayo hijacker o magnanakaw ng mga ideya. No? Yung Cesar Rio Pascual, magandang tanghali po sa inyo kung nasa Pilipinas man kayo. Ang nakasulat sa kanya, Puno, si Congressman Ronnie Puno po ito, reveals Escudero Co. and Po
si Ko, si Saldico, si Po, si Grace po, si Senadora, made changes in the proposed national budget. Si Congressman Puno, obviously, was referring to the 2025 national budget. Para lang po magabayan kayo, si Ronnie Puno po ay hindi congressman at miyembro ng 19th Congress. Hindi po siya miyembro, kakapanalo lang po niya at ngayon lamang po siya bahagi ng Kongreso, yung 20th Congress. Huwag po natin pakaunahan. Ang sabi po nung post ni Ginoong Cesar Rio Pascual, again, I have to make it very, very clear yung attribution sapagkat post niya ho talaga ito. Hindi po tayo magnanakaw ng ideya, lalo na ng pera ng mga Pilipino. Ang sabi po niya, Ronnie Puno revealed a small BICAM committee. Ito rin po yung align po ito sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Yung sinabi niya na bukod sa BICAM, may small committee pa na nagde-design, nagtatapos, nagfa-finalize ang ating taunang budget. Ronnie Puno revealed a small BICAM committee made the controversial changes. Maliho yung controversial. Made the illegal, unconstitutional, and anomalous changes to the 2025 national budget. Meron pa po siyang sinabi, conclusion po ito, di lang malinaw sa pagkakasulat nung nag-post, kung conclusion niya o conclusion po ito ni Congressman Ronnie Puno. Ang sabi po niya, in the end, the budget swelled lumaki po yung budget, from 6.18 trillion, ito na nga po, nauwi tayo, 6.325 trillion pesos budget for 2025. Watching from London, boycottin po natin muna McDonald's kahit kayo nandiyan sa London dahil po sa pambabastos ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Boycottin po muna natin yan. Huwag po tayong mag-McDonald po tayo. Jollibee muna. Andox, Waxis, yung medyo may konting budget, pwede pong Shake Shack. Huwag lang po McDonald's, boycottin po natin. Mga taga Davao, iwasan po nyo kahit kape sa McCafe. Huwag ho kayong katatangkilig. So in the end, sabi niya, lumobo po yung budget. From 6.18 trillion, naging 6.325. Pero may conclusion po siya rito na tanging si Zaldico, si Escudero at si Po, term nito, Ko, Escudero at Po, ang nag-finalize nito. Alam mo ninyo, kung ito ay conclusion ni Congressman Ronnie Puno, respectfully to the good congressman, ito po ay hearsay. Hindi niya pwedeng absueltuin si Martin Romualdez sa maanumalyang 2025 national budget. Siya po ang speaker At pakikita ko po muli sa inyo. Yung mga dokumento, by the way, nais kong batiin, shout out sa ating maisog na kasama, si Congressman Isidro Sid Ungab. Check nyo po yung kanyang Facebook page. Meron po siyang post kaninang umaga. Ipinakita niya muli yung kopya ng Bicameral Conference Committee report na amin pong inilahad, ipinakita at yun po yung basehan ng aming petisyon na nakabimbin hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Dahil nga po, merong 13 pages containing 28 items na blanco. Bicam na po ito Bicam report na silyado. Aprobado po ito, ratipikado, pirmado at i-final. Diyan po sa Bills and Index section ng House of Representatives. Ibig sabihin, tapos na. So, check nyo rin po pagkatapos po ng ating pag-live yung pahina ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa patuloy na paglalaban at pagpanig sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka, Congressman Sid Ungab. Ang mga tindig nito ang dapat maging senador din. O dili kaya, ito ang nararapat maging sekretaryo ng DBM. Pagka ang itsura ng sekretaryo ng DBM ay kagaya ni Congressman Sid Ungab na hindi niyo po matatawaran ng integridad, hindi lulusot ang tongpats dito. Hindi po lulusot ang korupsyon dito. But anyway,
in His time, in our Creator's time. Gaganda ang Pilipinas basta't meron pa mga tao. May pag-asa pa ho tayo. Andyan si Congressman Sid Ungab sa mababang kapulungan. Nandyan yung Dante Marcoleta sa Senado, si Senador Dante Marcoleta na binastusuyan yung ating mga kapatid na kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Binastos po ni Vice Ganda si Senador Dante Marcoleta. Kaya oras po ng pananghalian, tiis-tiis po tayo. Ang dami namang manok dyan Ang dami namang hamburger dyan Ang dami namang pwedeng pagkapihan dyan. Iwas po muna tayo sa McDonald's. McDonald's po tayo, McDonald's. Wag ho tayong mag-McDonald's hanggat hindi nagbibigay ng sincero at publikong apology ang si Vice Ganda at hanggat siya ang endorser ng McDonald's. Mag-Jollibee ho kayo, mag-Andox po kayo, mag-Waxis po kayo. Yung nakakaluwag-luwag ay ba'y masarap po yung Shake Shack. Yung McDonald's, wala po yan. O kaya, bumili po kayo ng pandesal sa pinakamalapit na bakery. Mas malusog po sa katawan yun. At hanapan na lang natin ng palaman. No? So yun nga ho, hindi pa pwedeng ang maglilinis sa partisipasyon ni Martin Romualdez ay si Congressman Ronnie Puno. Bakit? Sapagkat lahat ng kanyang nalalaman at sasabihin patungkol sa naganap doon sa maanumalyang Bicameral Conference Committee at kung kaninong makakating kamay ang naglagay ng mga halaga doon sa blankong items, 28 items blanco po lahat dyan sa Bicameral Conference Committee report, na ratified, approved, signed, and filed. Yun po ang dapat managot. Hindi po si Ronnie Puno ang authority para linisin, iiwas, absueltuhin si Martin Romualdez. Bakit? Hindi pa po siya congressman noon. Hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Bahagi lamang po siya nung bagong kongreso, yung 28th Congress. But yung nalalaman at ikinikwento niya ho ngayon at inaabsuelto si Martin Romualdez, hearsay po iyan. Chismis po iyan. Sa usapang kalsada, marites po iyan.